Why not? Habang hinihintay ng mga namatayan sa Makati bus bombing ang tulong ng gobyerno, agad namang nagbigay ng saklolo ang ating kapatid na si Willie Revillame. Kasabay ng birthday ni Willie ay ang tig-100,000 pisong regalo na inabot niya sa pamilya ng bawat namatay. Ikwento mo, MJ Marfori. Sa ika-50 karawan ng host si Willie Revillame, limpak-limpak na papremyo at salapi ang ipamimigay niya sa mga masusugid niyang studio audience. Pero hindi raw mabubuo ang kanyang kaarawan hanggat hindi niya abutan ng tulong ang mga biktima ng bus explosion sa Makati. Birthday o hindi birthday, likas talaga sa kanya yung ganun eh. Pag nakita niya na there's a chance that he can help, he will help. And nung nakita niya, kagad tinawagan niya ako. Sabi sa akin, Jay, pakikuha yung names ng mga immediate relatives. Kalahating milyong piso ang ibibigay ni Willie sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog. Personal itong dadalhin ng kanyang kanang kamay at executive producer ng Willing Willie na si Jay Montelibano. Kung siya lang ang tatanungin, he wants to do it ng hindi alam ng ibang tao. But well, now that you already know, yes, he intends to send me. Unfortunately, of course, he can't go lang because merong gagawin this sa studio in his celebration. But At dahil birthday ngayon ni Willie, dagsa mga taong gusto siyang makasama. Pero inayos na ng TV5 at ng pamunuan ng Quezon City ang sitwasyon ng traffic sa tapat ng Kapatid Network. sa amin, first and foremost, would be the welfare of the people. Ayaw rin namin may masaktan. Ayaw rin namin na makarinig na may nasagi ng bus o may hinimatay sa labas while on the streets. They're braving the weather eh. Inaayos na rin ni Willie at ng TV5 ang mas madali at sistematikong pagkuha ng mga ticket para sa mga gustong manood ng Willing Willie. MJ Marfori, News 5. Kabi-kabilang banta ng bomb threat ang nangyari kaninang umaga. Karamihan, puro panloloko lang pala. Pero mga police QC agad rumonda para biglaang mag-inspeksyon. Ikwento mo, Fritzy Cabiala. Mag-aalas 8 ng umaga nang makatanggap ng tawag ang Intramuros Community Police mula sa isang alias Choi. Isang bomba raw ang sasabog sa ikatlo at ikapitong palapag ng SNL building sa Rojas Boulevard. Napilitang lumabas ng kani-kanilang opisina ang mga tenant. Agad namang rumisponde ang Explosive Disposal Unit ng MPD. Nakalagay sa bag at sa may laptop. Natuklasan naman yung sinasabing bomba. In fact, gumamit sila ng dogs at siniguro nga na kung nandoon nga ang bomba o kung ano man. False alarm din ang bomb threat sa isang hotel sa Maynila. Naalarma ang ilang security guards nang makita ang isang kahina-hinalang paper bag na may mga kable. Pero nang silipin ng mga taga-MPD, walang anumang pampasabog. Pinaghinalaan ding bomba ang iniwang lata sa isang waiting shed na nasa pagitan ng SGV at National Life Insurance Office sa Ayala. Binarikadahan muna ang sidewalk para siguraduhin ang laman ng lata. Binabalang galing kasi. Nakita lang namin, dala na ng SWAT, naglalakad na sila dyan. Walang nasaktan sa tatlong banta ng pambobomba. Pero dahil sa bus bombing noong Martes, nag-inspeksyon na rin sa mga bus terminal sa EDSA ang mga pulis ng QCPD Station 10. Ang malaking problema raw para sa mga pulis, yung mga pasaherong hindi sa terminal sumasakay o pinipick up lang sa daan. Mahirap daw kasing matukoy kung anong laman ang dala nila. Pag nakitang medyo kahina-hinala yung isang pasahero, may dalang medyo kahina-hinala, wala naman po masama kapag ilapit natin sa isang otoridad na madadaanan natin para ipacheck. Fritzy Cabial, News 5. Showbiz action ulit tayo. Mapapasama na nga ba si Kuya Desma sa listahan ng mga retokadang celebrity? At kontrobersyal na elevator video ng hug actor na si Daniel Matsunaga, promo gimmick nga lang ba? Jeff Fernando, ikwento.
3 major concerts ang pinaghahandaan ngayon ni Kuya Desma para sa ikatlong dekada niya sa showbiz. Siyempre, kailangang lumabas dito na divang-diva ang beauty ni Ku. Kaya para mapaganda ang kanyang mukha, lumapit siya sa beauty expert na si Dr. Venia Javeliana. Siguro as I get older, baka yung mga botox, kasi nagkakalain ako dito kasi nasisilaw agad ako. So there are people talaga makikita mo, di ba? At a certain age, nakamarka na yung lines nila dito. Sa akin yung mga ganun lang She's been regular, yes, and for a couple of years, yes. She's a compliant patient. Ito naman ang sagot ng pop diva sa mga gustong bumatikos. Sa akin naman, kung ang retoke maganda, di ba wala kang masasabi na ang ganda, no? Wala tayong magagawa kung kunya may nakakarinig tapos ang narinig nila yung ganito tapos nagdadagdag na sila ng kwento, wala tayong magagawa daw. Usap-usapan ang kontrobersyal na videong ito ni Daniel Matsunaga kung saan ipinapakita siyang nakikipaghalikan sa isang babae sa loob ng isang elevator. Pero sa pagharap ng Brazilian model actor sa press kanina, nilinaw niyang gimmick lang ito para sa isang pa-contest kung saan ang premyo, isang date kasama siya. Gayunman, humingi pa rin ng sorry si Daniel sa fans na naapektuhan. I would like to apologize first for all my fans that we had konti lang stress. Pero I couldn't say it the first time that they came out. Ipinaalam din daw niya ito sa girlfriend na si Heart Evangelista, kaya't hindi sila nag-away nang lumabas ang video sa publiko. Heart knew it since the beginning. I asked for permission also from her parents. And well, I would just like to apologize to everybody because I know that some people they got stressed with me. I even got death threat. Jeff Fernando, News 5. Narito po ang recap ng mga balita sa araw na ito. 10 trabahador lasog-lasog ang mga katawan matapos lumagapak mula sa 28th floor ng ginagawang kondo sa Makati. Pamilya ng mga biktima na sumabog na bus nakatanggap na ng danyos mula sa kumpanya ng binombang bus. Pero mga kaanak, hindi pa rin daw natatanggap ang tulong na ipinangako ni Pangulong Aquino. Kasabay ng kanyang kaarawan, Willie Revillame, isa-isang niregaluhan ng tig-100,000 piso ang pamilya ng 5 namatay sa pambobomba. Mga kaanak ng mga biktima, napabagalan sa takbo ng investigasyon. Exclusive, kompletong set ng improvised explosive device. Mabibili raw sa Mindanao sa halagang 50,000. May libre pang cellphone na pang-detonate, ayon sa source ng News 5. Gusali sa Ayala, hotel sa Pasay, at dating building ng PAL. Magkakasunod na binulabog ng mga bomb threat. Police QC, biglang nag-inspeksyon sa mga bus terminal. Sa Action Metro, binata pinatay sa saksak ng 80 anyos na lolo. Dahil sa suspetsang kalaguyo nito, ang kanyang 79 anyos na asawa. Abay, happy birthday pala doon kay Willie Revillame, ating kapatid. Tama. At yan po ang 45 minuto ng maaaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Willing-willing na.